12 taon ang nakalipas dahil sa sakuna sa dagat. May isang matandang marinero na may kasamang 2 bata. 6 na araw at gabi silang inanod sa dagat. At sa oras ng matinding panganib, pinalad silang mapadpad sa isang isla. Agad na naglayag ang matanda, at higit pang nakapagpasaya. Maraming pagkain sa isla, iba't ibang prutas ang maaaring kainin. At may ilog na nagbibigay ng sariwang tubig. Pinakamasayang sorpresa ay isang bar ice ng alak ng tubo. Natuwa ang matanda. Pagkatapos tikman ay napabuntong hininga siya. Ilang araw pa lang ay naghirap sila sa dagat. Ngayon ay tila nasa paraiso. Habang namamangha sa pagbabago ng kapalaran, nakatagpo ng bungo ang batang lalaki. Kinabahan ang matanda. Ang tila paraiso na islang ito ay hindi kasing payapa ng anyo nito. Agad niyang itinapon ang bungo at ninais na agad lisanin ang lugar. Tumingin siya mula sa pinakamataas na bahagi ng isla. Ngunit nadismaya siya na ang lugar na ito ay isang nakalimutang sulok. Walang bakas ng kahit isang bangka. Nainip ang batang babae, at nakakita ng pulang bunga sa tabi. Palihim siyang pumitas ng isa para tikman. Sa tagpong iyon, biglang sumigaw ang matanda. Nabigla siya sa takot. Agad niyang inalis ang prutas mula sa bibig ng bata. Mayroon siyang maraming karanasan. Alam niyang mapanganib ang ganitong ligaw na bunga. Kapag kinain ay hindi na madyay gising. Hindi na nagtagal ang matanda. Dinala niya ang 2 bata pabalik sa tabing dagat. Kinabukasan, lubos na naglaro ang 2 bata. Inisip nilang parang palaruan ang isla, kumpara sa nakakasawang buhay sa lungsod. Mas kahawig itong isang lugar bakasyunen. Nang unang dumating, laging nag-aalala ang matanda sa mga panganib. Gabi-gabi siyang nagbabantay, ngunit makalipas ang 3 buwan, tahimik pa rin ang isla. Walang nangyari. Sa wakas nakapagpahinga ang matanda. Nagsimula siyang turuan ng batang lalaki manghuli. At ang batang babae gumawa ng habi. Nagtayo pa siya ng kubo sa tabing dagat. 3 silang nanirahan doon. Mabilis ang panahon. 3 taon ang lumipas. Unti-unting nalungkot ang matanda. Ang 2 bata ay may sandigan. Ngunit siya mismo, nag-iisa lamang siya. Kaya lumapit siya sa alak para kalimutan. Nang araw na iyon, labis siyang uminom hanggang malasing. Sa kalasinggan, hindi na niya nakayanan. Buhat ang bar ice ng alak, lamusong siya sa dagat. Nais niyang lumangoy pa uwi. Kinabukasan ng umaga, nang makita siya ng 2 bata, pumanaw na ang matanda. Unang pagkakataon ng batang babae na humarap sa kamatayan. Natakot siya at nawalan ng malay. Agad na binuhat ng batang lalaki palayo. Magkayakap ang 2 walang magawa. Hindi nila alam kung paano mabubuhay. Pakalipas ang ilang araw, nagpasya ang batang lalaki. Nagdala siya ng pagkain at tubig. Plano niyang magsakay sa maliit na bangka, ngunit kulang siya sa lakas. Hindi niya nalampasan ang agos ng dagat. Ang maliit na bangka ay paikot-ikot lang sa mababaw na dagat. Habang wala silang maisip na paraan, bigla silang napunta sa isang paraisong lugar. May kalmadong dagat dito, may maputing buhangin na parang nyebe, at mga palakaibigang lumba-lumba na sasalubong sa kanila. Labis silang natuwa. Pagkarating sa pampang, nakakita sila ng bagong pagkain. Isang prutas na parang tinapay. Pwede itong kainin kapag inihaw sa apoy. Hindi lamang maganda ang tanawin dito. Marami ring lamang dagat. Madali lamang makahuli ng mga seafood ang batang lalaki. Muli nilang itinayo ang kanilang tahanan. Unti-unti ring nabuo ang isang kubo. Sa mga kasanayan na iniwan ng matanda, lamaking malusog ang 2 bata. Pabilis na lumipas ang 10 taon. Naging malakas na binata ang batang lalaki. Kayang sumisid mag-isa para manghuli ng perlas. Ang dalaga naman sa paraisong ito ay naging magandang binibini, at patuloy nilang pinalaki ang kubo. Hanggang sa naging malamansyon na ito, lalong gumanda ang kanilang buhay. Ngunit bumibigat ang isip ng binata. Lagi niyang hinihintay ang mga kamag-anak. Ngunit kahit ilang oras silang tumambay sa dalampasigan, wala silang nakikitang bangka. Ang pagnanais niyang makabalik sa sibilisasyon ay lagi niyang iniisip. Habang nangingisda siya ngayon, hindi niya napansing may isdang kumagit. Nang marealize niya, nakatingin na ang peteng sa kanyang huli. Sa lakas ng hila sa manipis na tali, nagkapaltos at sugat ang kanyang mga kamay. Kaya wala siyang nagawa kundi bitiwan. Ang aksidenteng ito ay nagpatibay pa ng kanyang pagnanais umalis. Hinatid niya muna ang dalaga sa pagtulog. Ngunit hindi na niya nakayanan ang kanyang damdamin. Lakasan ang loob niya at dahan-daang lumapit sa higaan ng dalaga. At inunat ang nanginginig na kamay. Ngunit biglang nagising ang dalaga. Anong ginagawa mo, Richard? Lumayo ka. Pinalayas siya ng dalaga. Walang nagawa ang binata kundi umalis ng nahihiya. Kinabukasan ng umaga, hindi pinansin ng binata ang tawag ng dalaga. Mag-isa siyang naglakad papunta sa liblib na lugar. Sumunod naman ang dalaga na puno ng kuryosidad. Hindi niya alam na may ginagawa ang binata.
Ano ang ginagawa mo? Ano ba ang gusto mo? Bakit hindi mo ako kinakausap? Lumayo ka sa akin. Kaya malungkot na tumalikod ang dalaga. Pumunta siya sa lawa. Habang lumalangoy nakita niyang puno ng dugo ang kanyang kamay. Richard. Agad niyang tinawag ang kasama. Ngunit nang dumating ang binata, mabilis namang pinalayo siya ng dalaga. Naalala ng dalaga ang kaalaman sa librong nabasa niya. Dumating na siya sa regla. Mula pagkabata pa lang silang naipit sa isla. 12 taon na ang lumipas. Kaya kakaunti lamang ang alam nila tungkol sa katawan. Kaya nag-alala ang binata nang makita ang dugo. Paulit-ulit niyang tinatanong kung saan siya nasugatan. Sinabi ng dalaga na ayos lang siya. Biglang nagalit ang binata. Patuloy kang dumudugo. Paano mong nasabing ayos lang? Naiinis siya sa loob. Palagi niyang sinasabi ang lahat. Ngunit may tinatago na pala ang kasama niya. Lalo itong nagpatibay ng kagustuhan niyang umalis sa isla. Ayaw na niyang manatili kahit isang saglit pa. Sa mga sumunod na araw, abala ang binata sa paggawa ng bangka. Plano niyang iwan ang dalagang hindi nagtitiwala sa kanya. Nangolekta siya ng maraming kawayan. At itinali ang mga ito gamit ang lubid. Ginawa niya itong bolsa. Handa na siyang bumuo ng matibay na bangka para makatiis sa malakas na alon. Samantala nakatingin lamang ang dalaga sa kanya. Parang naglalaro ang kanyang mga mata. Tinititigan ang matipunong katawan ng binata. Bagamat naaakit siya rito, may halong panunuya at biro ang kanyang tingin. Hindi niya pinaniniwala ang magtatagumpay ang binata. Hanggang sa dumating ang araw na tapos na ang bangka. Inugay niya ito, at naramdaman niyang matibay ang bangka. Agad niyang itinulak ang bangka papunta sa dagat. Hindi inakala ng dalaga na napakadaling lumutang ng bangka sa dagat. Pagkatapos ay nagsagwan ang binata papalayo. Naramdaman din ng dalaga ang pag-asa. Baka sakaling makaalis sila gamit ang bangka. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naputol ang layag dahil sa malakas na hangin. At winasak ng dagat ang kanilang bangka. Pumutol muli ng kawayan ng binata upang gumawa ulit ng bangka. Ngunit kinutsa siya ng dalaga. Labis ang kanyang pangungutya, kaya nagalit din ang binata. Pinulot ng dalaga ang niyog at itinapat sa kanyang dibdib. Kung hindi ay hindi nakita kakausapin. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Agad na ay nalalayan ng dalaga ang binata at humingi ng tawad. Ngunit dahil sa galit at hiya, sinampal ng binata ang dalaga. Pagkatapos bumalik siya sa kanilang tirahan. At isa-isang itinapon ang mga gamit ng dalaga. Nangakong hihiwalay na siya rito. Labis na nasaktan ang dalaga. Kaya nagpa siya siyang mabuhay mag-isa. Lumipat siya mula sa kubo. Ngunit tinusok ng palikpik ang kanyang paa. Nagkaroon siya ng impeksyon at lagnat. At lalo pang lumala dahil sa malakas na ulan. Nang makita ito ng binata agad nawala ang kanyang galit. At buong pusong inalagaan ang dalaga. Muling bumalik ang kanilang pagkakaunawaan. Nang araw na iyon, muli silang tumira sa iisang bubong. Sa paglipas ng ilang buwan na magkasama, naramdaman ng dalaga ang kakaiba sa kanyang tiyan. Parang may kung anong tumitibok sa loob. Hindi nila alam, nabuntis na pala ang dalaga. At siya ay nanganak ng isang sanggol na lalaki. Ngunit nagalit ang binata, iniisip niyang pabigat lamang ang bata. Matagal na silang nakulong sa isla. Kahit sanay sila sa survival. Ngunit wala silang kaalaman sa katawan. At umiiyak ang sanggol sa gutom. Pinilit nilang ipasok ang laman ng prutas sa bibig ng bata. Habang nagkakagulo sila, napilitang buhatin ng dalaga ang sanggol. Ngunit kusa nitong natagpuan ang pagkain. Saka lang nila natuklasan ng may gulat, na mayroong gatas ng ina sa mundo. Unti-unting nasanay ang lalaki sa buhay na may anak. Sa pamumuhay sa islang ito sa gitna ng dagat, kinakailangan munang matutong lumangoy. Pagkatapos ay, matiyaga nilang itinuro sa bata ang paglangoy. At hindi nabigo ang malusog na sanggol. 3 buwan pa lang ay nakakalangoy na siya sa dagat. Mabilis ang panahon, parang pana ang oras. Sa araw na ito, masayang naglalaro ang pamilya sa dalampasigan. Biglang tumingin ang bata sa malayo. Lumingga rin ang mag-asawa. At labis silang nagulat. Isang napakalaking barko ang lumitaw sa dagat. Mataas ang mga palo, at matingkad ang puting mga layag. Ito ang matagal na nilang hinihintay na saklolo. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawa. Dumating na ang kanilang 12 taong pinakahihintay na tulong. Punong-puno ng tuwa ang kanilang mga mata. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nanatiling tahimik ang lalaki. Hindi siya sumigaw para humingi ng tulong. Tinitigan niya ang barko na may estrangherong tingin. Puno ng takot at pagdududa ang kanyang puso. Natatakot siya sa mundong hindi niya alam. Hindi naunawaan ng babae ang ginawa ng asawa. Ngunit nakita niya ang payapang mukha ng asawa. At agad niyang naintindihan ang iniisip nito. Sa oras na ito masaya na silang namumuhay sa paraiso. Para sa lalaki ito na ang pinakamalaking kaligayahan. Tumayo silang mag-anak, at dinala ang bata papasok sa gubat.
Matapos ang matagal na pag-asa, kusang iniwan ng lalaki ang pagbabalik sa sibilisasyon. Ngunit sa sandaling ito, ang matandang nasa barko na gumagamit ng teleskopyo. Labis na nagtaka sa kanilang ginawa, ngunit hindi siya maaaring manatili roon. Dahil kailangan niyang hanapin ang nawawalang anak. Inakala niyang ang 3 taong iyon ay mga katutubo ng isla. Napabuntong hininga siya, at iniutos sa kapitan na baguhin ang direksyon. Handa siyang pumunta sa kalapit na isla upang hanapin ang anak. Hindi inakala ng lalaki kailanman na ang matandang nasa barko ay ang kanyang amang matagal na niyang hinahanap. Hindi niya rin inakala na dahil sa kanyang duwag na sandali ay napahamak ang asawa at anak. Sa araw na ito, nagpunta silang mag-anak sa dating dalampasigan. Nakatayo ang babae sa harap ng lumang kubo at biglang nanambalik ang lungkot sa kanyang puso. Naalala niya ang mga alaala ng pagkabata. Samantalang ang lalaki ay namimitas ng saging sa gubat. Ngunit nahumaling ang bata sa isang pulang prutas. Habang hindi sila nakapansin, lihim siyang pumitas ng ilang bunga. At itinapon ito sa bangka tulad ng ginagawa ng mga magulang niya. Hindi napansin ng babae ang kakaiba. Kaya inakay niya ang bata at naghintay sa bangka. Banayad ang simoy ng hangin sa umaga. At ang sikat ng araw ay parang tula na kumikislap sa bughaw na dagat. Nabighani ang babae sa ganda ng tanawin. Hindi niya namalayang palayo ng palayo ang bangka. Nais ng bata na tularan ang kanyang ama. Kaya kinuha ang sagwan upang ibalik ang ina sa pampang. Ngunit naitulak niya ang sagwan sa dagat. Nabigla ang babae sa tunog. At nang lingunin niya ay lumayo na ang bangka. Agad niyang kinuha ang isa pang sagwan upang subukang abutin ang isa pa. Ngunit lalo lamang silang napalayo rito. Tinawag ng babae ang asawa. Agad lumusong sa dagat ang lalaki. At buong lakas na lumangoy papalapit. Ngunit dumating na ang panganib. Nang makuha ng lalaki ang sagwan, isang malaking peteng ang biglang lumitaw. Mabilis niyang inihagis ang sagwan sa peteng. At buong lakas na lumangoy papunta sa bangka. Halos maging hapunan na siya ng peteng. Ngunit buong lakas namang inihampas ng babae ang sagwan sa peteng. At doon lamang huminto ang habol ng peteng. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Nasa malapit pa rin ang gutom na peteng. Kaya hindi na nila muling kinuha ang sagwan. At tuluyang nawala ng direksyon ang bangka. Kasabay ng hangin palayo ng palayo. Niyakap ng lalaki ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa. Natakot siyang mawalan ng tubig at pagkain. Mag-isa nilang nilaibat ang karagatan. Makalipas ang 2 araw, nakadaloy na sila sa kalaliman ng dagat. At kumalat ang liwanag ng takip silim sa dagat. Nalog envelope ng gintong liwanag ang buong mundo. Ngunit puno ng kawalan ng pag-asa ang mag-asawa. Wala silang oras upang humanga sa kagandahan ng tanawin. At muling lumipas ang isang gabi. Pagod at gutay-gutay ang katawan ng mag-asawa habang natutulog. Ang gutom na bata ay isinubo ang pulang prutas sa kanyang bibig. Namulat ang babae ng malabong mga mata. At nakita ang anak na kumakain ng pulang bunga. Mabilis niyang pinigilan ang bata. Ngunit huli na ang lahat. Tuluyan ang gumuho ang loob ng lalaki. Naalala niya ang babala ng matanda. Huwag kailanman kainin ang prutas na iyon. Dahil ito ay magdudulot ng walang katapusang tulog. Nanahimik ang lalaki. At dahan-daang tumingin sa asawa. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata. Hinati ng lalaki ang pulang bunga. Tahimik na tinanggap ng babae ang prutas. At isinubo ang maraming pulang bunga sa kanyang bibig. Sa puntong ito, mas mabuti pa kaysa mamatay sa gutom. Ay samahan ang anak, na iwanan ng mundong malupit ngunit maganda. Magkayakap ang pamilya ng mahigpit, habang hinihintay ang kamatayan. At hindi nila alam kung gaano na sila katagal na anod. Ngunit sa kabutihang palad, nakita ang bangka nila ng matanda sa barko na naghahanap ng kanyang anak. Agad niyang ipinag-utos na lapitan sila, biglang lumiko ang barko papunta sa kanila, at nang lapitan nila ito gamit ang maliit na bangka, namangha sila sa nakita. Inakala ng matanda na patay na sila, ngunit sinabi ng isang tripulante na natutulog lang sila. Ang matanda ay hindi na nag-atubili na tulungan sila. Marahil ay naramdaman niya na ito ang kanyang anak na matagal nang hinahanap. Sa wakas ay tuluyan na silang makakaalis sa isla. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.